Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa na namang matinding pahayag mula po sa sikat na author ng Rich Dad Poor Dad na si Ginoong Robert Kiyosaki. Kilala siya sa kanyang matapang na mga pananaw pagdating po sa ekonomiya, inflation at mga alternatibong investment tulad po ng gold, silver at syempre si Bitcoin. Nitong May 21, 2025, sinabi niya na kapag ang presyo ng gold ay umakyat po sa $25,000 kada ounce, si Bitcoin ay pwedeng pumalo sa pagitan po ng presyong $500,000 hanggang $1 million. Matinding prediction ito mga ka-crypto. Kaya sa video na ito ay susuriin natin kung bakit niya ito sinabi, ano ang koneksyon ng hyperinflation sa Amerika sa crypto prices, at ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita po rito ay ang larawan ni Ginoong Robert Kiyosaki. Yan, siya po siya. Siya po ang author ng napakasikat na librong Rich Dad Poor Dad. Kaya, ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ni Ginoong Robert Kiyosaki tungkol sa ekonomiya ng Amerika. Ayon po sa kanya, ang ekonomiya ng US ay nasa gitna na raw ng tinatawag na hyperinflation. Pero ano nga ba ito? Ang hyperinflation ay isang napakabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nagiging dahilan ng mabilis na pagbagsak ng halaga ng pera. Ibig sabihin ay bumababa ang purchasing power ng US dollar. Sabi ni Ginoong Kiyosaki, nangyari na ang sinyalis ng pagbagsak na ito kamakailan lamang. Ayon sa kanya ay nag-auction ang Federal Reserve o Fed ng US, Fed ng US bonds. Ngunit walang interesadong bumili. Ang mas nakagugulat pa, ayon sa kanya, ang mismong Fed ang bumili ng halos $50 billion na halaga ng bonds ng palihim. Para sa kanya, isa itong senyales na tapos na ang kasiyahan, or the party is over, ika nga niya. Ngayon ay paano po makakaapekto ang hyperinflation sa mga tao at sa value ng pera? Kapag hindi pinapansin ng mga investor ang government debt, ibig sabihin ay nawawala na po ang tiwala nila sa kakayahan ng gobyerno na pamahalaan ang ekonomiya. Ayon po kay Ginoong Kiyosaki, magiging biktima ng pagkalugi ang milyong-milyong tao, lalo na ang mga matatanda at kabataan. At bakit? Dahil ang kanilang ipon sa bangko ay unti-unting nawawalan ng halaga. Ang $100 noon ay wala ng halaga ngayon kung ang presyo ng mga bilihin ay triple na. Ngayon is ano naman po ang connection ng gold, silver at Bitcoin sa hyperinflation? Dito po papasok ang konsepto ng store of value. Kapag ang pera ay nawawalan ng halaga, ang mga tao ay naghahanap ng mga asset na kayang magpanatili ng value sa gitna ng krisis. Dito po sikat si gold, silver at syempre si Bitcoin. Sabi ni Ginoong Kiyosaki, kapag ang presyo po ng gold ay umakyat sa $25,000 kada ounce mula sa kasalukuyang presyo na nasa $3,240, maaring sumunod si Bitcoin at tumaas hanggang sa presyong $500,000 o baka umabot pa ng $1 million. Yan. Sa silver naman, ayon sa kanya, ay aakyat sa $70 mula sa kasalukuyang presyo nito na $33.38. Grabe mga ka-crypto, ang laki ng posibleng itaas. Si Bitcoin ngayon ay nasa $107,000. Para umabot siya sa $500,000, kailangan niyang tumaas ng higit 366%. At kung aabot po siya sa $1 million, ayan, $1 million, dapat po siyang tumaas ng 832%. Ngayon is totoo ba o haka-haka lang ang prediction na ito? Bagamat walang binigay na eksaktong timeline si Ginoong Kiyosaki, hindi ito ang unang beses na nagbigay siya ng matinding prediction para kay Bitcoin. Noong nakarang taon pa lang ay sinabi na niya na maaring umabot si Bitcoin ng $500,000 bago matapos ang taong 2025 at posibleng pumalo pa sa $1 million pagdating ng taong 2030. Siyempre bilang mga responsible na crypto traders, hindi natin dapat basta-basta paniwalaan ang lahat ng sinasabi
kahit pagaling ito sa isang kilalang personalidad. Pero maganda ring pag-isipan kung bakit ganun ang kanyang pananaw. Sa panahon po ng inflation at kawalan ng tiwala sa fiat money, ang mga digital at saka scarce na assets tulad ni Bitcoin ay talagang lumilitaw na alternatibong investment. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast, lalo na po sa mga interesado kay Bitcoin. Una, kung totoo po ang prediction ni Ginoong Kiyosaki, maaaring magdulot ito ng golden opportunity para sa mga Pinoy na may Bitcoin holdings ngayon. Halimbawa, kung meron ka pong 1 BTC ngayon na nabili mo ng mas mababa pa noon at umabot ito ng $1 million, siguradong malaking kita po yan. Pangalawa, nagiging mas mahalaga ang edukasyon sa tamang pag-i-invest. Kailangan nating pag-aralan kung paano po gumagana ang ekonomiya at kung paano natin maipapangalaga ang ating pera, lalo na sa panahon ng krisis sa global na economy. Pangatlo, nagbibigay ito ng awareness tungkol sa kahalagahan ng pagda-diversify ng investments. Hindi pwedeng iasa lang natin ang pera sa isang klase ng asset tulad ng fiat. Dapat marunong po tayong magtaya sa iba't ibang uri ng asset tulad po ng crypto, gold at saka real estate. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang pahayag ni Ginoong Robert Kiyosaki ay isang babala at saka paalala. Oo, maaaring sobrang taas ng kanyang prediction, pero ang mas mahalagang mensahe dito ay dapat handa tayo sa mga pagbabago sa global economy. Ang hyperinflation ay hindi malayo sa realidad. At kung patuloy po ang pagsira ng tiwala sa mga central banks, maghahanap ang mga tao ng alternatibo at nandyan lamang po si Bitcoin. Hindi rin masama ang maging bullish or optimistic, pero kailangan nating maging realistic. Hindi sapat na maghintay lang tayo na umakyat ang presyo. Kailangan nating maging responsable sa ating mga investments, mag-research at saka mag-manage ng risk. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.